Sa mga guro at mag-aaral ng Filipino, isang maligayang pagbati sa inyong lahat. Sa kabanatang ito ay pag-aaralan natin ang iba pang katangian ng pagpapahayag. Marahil ay madalas nyo nang narinig ang salawikaing ito. Magbiro na sa lasing, huwag lang sa bagong gising. May iba-iba tayong maaring ipagpakahulugan sa salawikaing ito. Depende sa karanasang ating nasaksihan, naunawaan at nalalaman. Ngunit bago tayo magpapatuloy sa talakayan ng ating aralin, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang mga kasanayang pampagkatuto. Una, naisasaalang-alang ang kahalagahan ng pagpapatawa o biro sa pagpapahayag. Pangalawa, napahahalagahan ang kaangkupan at katiyakan sa paggamit ng wika sa pagpapahayag. Pangatlo, na ipahayag ang sariling damdamin, saloobin, ideya at iba pa. Pag-isipan mo, nakapagpatawa ka na ba? Paano nagkakaiba ang prosa at poesiya? Alam mo ba kung angkop ang wikang gamit mo sa iyong pagpapahayag? Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, ay una nating bigyang halaga ang tungkol sa kasiningan ng paglalahad. Nasubukan mo na bang ilahad ang iyong ideya sa maraming tao? Naalala mo pa ba kung ano ang nangyari? Sining ng komunikasyon ang mabisa at mabuting pagpapahayag. May iba't ibang paraan ng pagpapahayag at may iba't ibang layunin ang bawat isa. Sa isang pahayag, unang binibigyang pansin ng sumusulat ang paksa at kung paano ito tatalakayin upang maging kaakit-akit, kasiyasiya at epektibo sa mambabasa at kasama ring binibigyang pansin ang wika, organisasyon, estilo ng pagpapahayag, layunin, audience at okasyon, at maging ang kadalubhasaan ng tagapagpahayag sa paksa. May iba't ibang uri ng pagpapahayag. Sa pamamagitan nito, nagiging malikhain ang pagtalakay sa paksa. Ang isang paksa ay maaaring talakayin sa iba't ibang pamamaraan. Maaari itong talakayin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, paglalarawan, pagsasalaysay, paghahambing, pag-alam ng sanhi at bunga, pangangatwiran, pagbibiro o pagpapatawa, at marami pang iba. Malaki ang ginagampan ng papel ng wika sa mga gawaing ito. Dapat maging malinaw, tiyak at angkop ang paggamit sa wika o salita upang mapadali ang pag-unawa ng audience. Ang pagpapahayag ay pagbabahagi ng sarili sa kapwa, ng mga kabatiran, opinyon, kuro-koro at ng mga paniniwala. Ito ay pagpapabatid ng iniisip at nadarama na maaaring isagawa ng pasalita o pasulat man. Ang susunod nating tatalakayin ay ang tungkol sa kapangyarihang nagbibigay saya o lugod. Palabiro ka ba? Nagagawa mo bang magpaliwanag habang nagbibiro o nagpapatawa? Kung nagagawa mo ito, masasabi kong isa kang mapalad na nilalang na nabiyayaan ng kakaibang kakayahan sa pagpapatawa. Alam mo bang ang sining ng paggamit ng pagpapatawa sa pagtatalumpati ay isang sining na hindi kinakailangang ipagwalang bahala, bagkus dapat itong gamitin ng may lubos na pag-iingat. Husgahan ng audience ang iyong presentasyon batay sa ginamit mong pagpapatawa kaugnay ng paksa. Mas maganda kung naggagawa mong magpatawa habang nagtuturo o nagsasalita sa harap ng audience. Ngunit, kapag hindi nagamit ng masining ang pagpapatawa, maaari itong makalikha ng pangit o masamang reputasyon at ikawala ng iyong kredibilidad bilang tagapagsalita. Pero ano ang pagpapatawa? Ito ay isang kakayahang pang-isipan sa pagtuklas, pagpapahayag o pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagpapatawa o nakakatawang paraan. Sa ibang salita, ang pagpapatawa ay isang anyo ng pagpapahayag na gumigising o kumukuha ng atensyon ng audience upang pakinggan ang tagapagsalita.
Sino ang dapat gumamit ng pagpapatawa? Sino mang may layuning makipagtalastasan sa isang grupo ng individual, magbahagi ng impormasyon o manghikayat ay maaaring gumamit ng pagpapatawa para maipahayag ang mensahe at madali itong matanggap ng kanilang audience. Pero para sa isang individual, sino ang dapat gumamit ng pagpapatawa? Ito ay nakasalalay sa maraming bagay. Ang sitwasyon ba ay nasa nakatatawang kondisyon? Masisira ba ng paggamit mo ng pagpapatawa ang iyong kredibilidad sa paningin ng audience? At ang pinakamahalaga, epektibo mo bang magagamit ang iyong pagpapatawa? Sigurado ako na wala ka pang nakikitang tao na makapagbibiro pa kung ang buhay na niya ang nakasalalay rito. Ang isang tao na marunong gumamit ng pagpapatawa ay nagagawang mapagaan ang isang paksa o isyu at sitwasyon. May ilang tao na gumagamit ng mga bagay para magpatawa. Pero ang kakayahang makagawa ng pagpapatawa sa mga bagay ang isa sa mga mahalagang katangiang dapat na taglay ng isang profesional na tagapagsalita. Nangangailangan ito ng higit na kakayahan at hindi lamang ng isang natural na talento para epektibong magamit ang pagpapatawa. Maaari kang matutong gumamit ng pagpapatawa at maisagawa ito, ngunit maaaring ang paggamit nito ay hindi epektibo para sa lahat. Maaaring maging matagumpay ang isang individual sa paggamit ng pagpapatawa kung makahanap siya ng uri ng pagpapatawa na angkop sa kanyang estilo ng pagpapahayag. Tandaan, hindi tayo naghanap ng mga stand-up comedian para sa hinaharap, bagkus naghanap tayo ng mga individual na gusto at handang pag-aralan at matutunan ang paggamit ng pagpapatawa sa pasalitang pagpapahayag. Malaking kasiraan para sa tagapagsalita ang hindi epektibo sa paggamit ng pagpapatawa sa isang mahalagang sitwasyon at pagkakataon. Muli, ang kredibilidad ng isang dalubhasa sa anumang larangan ay malalagay sa alanganin kung magbibigay o gagamit ng mga biro na walang kabuluhan para sa mga matalinong audience. Pag-aralan ng mabuti ang iyong pahayag at tiyakin na ang pagpapatawang gagamitin ay kaugnay ng iyong paksa at angkop sa iyong audience. Ang susunod nating tatalakayin ay ang tungkol sa sikolohiya ng pagpapatawa. Makapangyarihang emosyon ang pagpapatawa, kaya naman mas makabubuting unawain ang batayang psikolohikal ng pagpapatawa. Mas tiyak na sabihin, ano ang dahilan ng pagiging epektibo ng pagpapatawa sa isang partikular na sitwasyon. Simula ngayon, kapag may nakita ka at narinig na nagkakatawanan, tanungin ang sarili, bakit sila tumatawa? Ang palagiang pag-oobserba sa mga dahilan ng pagtawa ng mga audience ay makapaghahasa sa kakayahan mong makita at makilala ang mga maaari mong gamiting material para makapagpatawa habang nagpapahayag. Ang pagtugon sa pagpapatawa ay maaaring tingnan sa dalawang pangkalahatang sitwasyon. Ang pagpapatawa ay maaaring gamitin bilang isang laro sa isipan at maaari ring makapagbigay ng kakatuwang imahen tungkol sa tinatalakay ng tagapagsalita. Ang unang uri ay tinatawag na joke o biro sa wika natin. Dahil sa malikhain nating pag-iisip, ay nakapagdudulot ito ng kasiyahan sa atin. Samantala, nagiging kakatuwa naman ang isang bagay kung nabibigyan natin ito ng imahinasyon base sa paglalarawan ng tagapagsalita gamit ang mga elemento na maaaring hindi angkop sa paksa o kabaligtaran nito. May apat na mga tuntunin o patnubay sa pagpapatawa ayon kay Max Eastman. Nakatutuwa lamang ang mga bagay kung nasa sitwasyong nagkakatuwaan. Makatutulong kung sasagutin mo ang audience ba ay nasa sitwasyong nagkakatuwaan? Kinakailangan ko bang magpatawa?
Maaari ko bang mapatawa ang audience? Pangalawa, kapag nagkakatawanan, nagkakaroon ng isang kakaibang pagbabago sa pagpapahayag. Maaaring ang dating pahayag na lubos na hindi sinasang-ayunan ay hindi na ganoon katindi ang maging pagtutol. Sa kadahilanang ang pagpapatawa ay nakapagdudulot ng magaan na sitwasyon hinggil sa paksa. Sa ganitong sitwasyon, masasabi na ang sinumang nakapag-iisip ng katatawanan ay may natural na kakayahang makakita ng nakatatawang mga bagay para sa pagtalakay sa mga masasakit na aral o karanasan sa buhay. Pangatlo, kinakailangang nasa tamang panahon at oras ang pagbibitiw ng biro. Makatutulong kung ang tagapagsalita ay marunong kumilatis at makiramdam sa kalagayan ng kanyang mga audience. Pang-apat, lagi ring isaisip na may iba't ibang antas ng pagtanggap sa mga biro ang bawat audience. Ito ay ang susunod nating aalamin ay ang tungkol sa kasiningan ng tuluyan o prosa na kaiba sa panulaan o poesiya. Sa pamamagitan ng tuluyan at panulaan, maaaring maipahayag ng manunulat ang kanyang saloobin, ideya, damdamin, mithiin at konsepto sa isang paksa. Ngunit, ano ang kaibahan ng tuluyan at panulaan? Panulaan, ito ay ang wikang sinasalita o isinusulat ayon sa ilang sinusunod na pattern ng pag-uulit na nakapagbibigay ng ugnayan sa pagitan ng mga salita na nakabase o batay sa tunog at gayon din sa kahulugan nito. Ang pattern na ito ay kadalasang sa rima at sukat. Idagdag pa sa pattern na ito ang pag-uulit, gaya ng tugma o aliterasyon. Halimbawa, pag-uulit ng unang tunog o titik ng salita. Dahil sa pangangailangan ng verbal na pattern, kadalasang nagiging dahilan ito ng pagiging mas maikli ng panulaan kung ihambing sa tuluyan. Sa kabilang banda, ang tuluyan ay isang anyo ng pasulat na nagpapahayag na hindi isinasaayos ayon sa formal na pattern ng taludturan. Maaari rin itong magtaglay ng rema at ilang pamamaraan ng pag-uulit at pagbabalansi. Pero hindi ito regular na pinanghawakan para sa pagpapanatili ng formal na kaayusan gaya ng sa panulaan. Ang pinakamahalagang unit ay ang pangungusap at hindi ang taludtod. Narito ang pagkakaiba sa pagbasa at pag-unawa sa panulaan at tuluyan. Sa pagbasa, panulaan, paulit-ulit na basahin ang tula, patuluyan, basahin mabuti ang teksto, bigyan pansin ang bawat tauhan at ang mga kaugnay na pangyayari. Pangalawa, sa panulaan, sanayin ang malakas na pagbasa sa tula para marinig ang tunog ng mga salita at upang makapasok sa isipan. Ang tula ay isinulat para pakinggan. Ang kahulugan nito ay makukuha sa mga tunog ng salita. Sa makatwid, ang bawat salita ay mahalaga. Sa patuluyan, kilalanin ang mga pangunahing tauhan. Sila ang kumukontrol sa mga pangyayari o sa kanilang pananaw, isinasalaysay ang kwento. Pangatlo, bigyang pansin kung ano ang sinasabi ng tula. Itanong ang mga sumusunod sa sarili. Sino ang nagsasalita at ano ang okasyon? Ano ang pinakasentral na layunin ng tula? Paano maisa sa katuparan ang layuning ito? Sa bahagi naman ng patuluyan, i-reconstruct ang pagsasalaysay. Ano-ano ang mga nangyari? Pang-apat, kilalanin ang mga elemento ng banghay, mga sanhi na nakaiimpluwensya sa pagkilos ng mga tauhan. At panglima, alamin ang mga mahalagang tunggalian. Aalamin naman natin ang mga elemento ng panulaan at patuluyan. Sa panulaan, alamin ang pattern ng tula, ang sukat at tugma nito. Sa patuluyan, ipaliwanag ang mga punto de vista
na ginagamit sa pagsasalaysay. Pangalawa, alamin ang nabubuong pattern ng imahen. Sa patuluyan, ipaliwanag kung paanong ginamit ng author ang panahon, tagpuan, pananaw. Pangatlo, alamin ang mga lumalabas na simbolo mula sa pattern ng imahen at alamin ang kahulugan nito o pinaghanguan. Sa patuluyan, ito'y kilalanin ang paggamit ng author ng sitwasyon, tayutay at iba pang talinghaga. Pang-apat, kilalanin din ang anumang kakaibang paggamit sa wika. Sa patuluyan, kilalanin din ang mga lumalabas na pattern ng imahen. Panglima, alamin ang pagkakahati o pagbabago sa rima at sukat ng tula at ipaliwanag ang dahilan o layunin ng pagbabago. Sa patuluyan, kilalanin at ipaliwanag ang kakaibang paggamit ng wika, gaya ng mga tayutay at kakaibang syntax. Sa panghuling bahagi ng araling ito ay ang tungkol sa kaangkupan at katiyakan sa paggamit ng wika sa pagpapahayag. Angkop ba at tiyak ang ginagamit mong wika sa pagpapahayag? Isa sa mga dapat at mahalagang isalang-alang sa pagpapahayag ay ang wikang gagamitin. Kinakailangang ito ay maliwanag, malinaw, angkop at tiyak. Kaliwanagan. Para sabihing maliwanag ang ginagamit na wika, kinakailangang agad itong maunawaan ng audience. Familiar din dapat ang mga bokabularyo sa audience. May tamang syntax at ang paraan ng diskurso ay nakaayon sa isang pattern upang madali itong masundan ng audience. Pero kung sumusulat o nagsasalita tungkol sa teknikal na paksa, maaring ang wikang gamitin ay hindi agad maging maliwanag sa lahat ng audience, lalo na sa hindi dalubhasa sa paksa. Nararapat lamang na ipaliwanag ito o ilarawan ang mga salita o termino at konseptong hindi pamilyar sa mga audience para maunawaan ito ng mga hindi eksperto o ng lahat ng audience. Ang paggamit ng mga salitang naglalarawan ay nakatutulong sa ating makakita, makarinig, makaamoy, makalasa at makaramdam. Nakatutulong ito sa paglikha ng mga tunay na karanasan. Mahalaga ito upang makuha at mapanatili ang atensyon ng audience at isa itong kailanganin para sa matagumpay na pagpapahayag. Naipapahayag din ito ang dimensyong psikolohikal ng mga katibayan na nagbibigay ng pahintulot upang makilala ang mga makatotohanang pahayag. Ang paglalarawan ay nakapagpapaliwanag, nakapagsasadula, nakapagsasatao, at nakapaglalarawan ng isang paksa. Nagagawa nitong busugin ang ating mga mata, ilong, tainga at bibig sa pamamagitan ng pag-uugnay at pagpapayaman sa konotasyon ng mga salita at ideya sa ating paningin, pangamoy, pandinig, panlasa at pakiramdam. At ang panghuli ay ang kaangkupan. Tulad ng iba pang elemento ng pagpapahayag, ang wika ay nakadepende sa audience, paksa at layunin, okasyon at tagapagsalita. Ang wikang gagamitin ay kinakailangang nakasalalay sa kapormalan ng okasyon at kaseryosohan ng layunin. Kinakailangan ding angkop ito sa kasalimuutan ng paksa at katanggap-tanggap din ito sa uri ng kultura ng audience. Dapat ding angkop ang wikang gagamitin sa tagapagsalita, kanyang kadalubhasaan sa paksa, ugnayan niya sa audience, ang personang ginagampanan niya sa presentasyon. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa araling ito. Naway may marami kayong natutunan at nakukuhang mahalagang impormasyon na ikaunlad ng iyong pampagkatuto bilang guro at bilang maging guro sa hinaharap. Maraming salamat sa pakikinig at pagbahagi ng bidyong ito.